let's welcome our guest. Saglit lang po. Bigyan natin ng maganda introduction si ano. Wala na. So again, to give us his own reflection of our topic. So our reflection share for today is the husband of our sister, Sis Elisel Solo. His hobby is playing basketball. And ang motto niya sa life is bagong-bago. Life is like a rosary, full of mystery. So, please welcome Brother John Rupert Solo. Robert Solo. Wala po eh. Good morning po sa inyong lahat, brothers and sisters. Una po sa lahat, salamat po sa Diyos para sa pagkakataon ito na magkasama-sama po tayo sa magandang umagang ito. And salamat din po kay Rome for this opportunity na makapag-share ako ng kwento. And disclaimer lang po, hindi po ako perfecto. Kung may masasabi man po ako na hindi kaya sa pandinig, pasensyahan niyo na po. At ako po ay still working in progress to sa kagustuhan. Nakasama po. So, start na po ako. So, ako po pala si John Rupert Solo. Ipinanganak po ako sa San Pedro, Laguna. At ngayon po ay naninirahan sa Santa Rosa, Laguna. And nandito po ako ngayon para ibahagi ang aking kwento tungkol sa tema Compassion's Begins. And base nga po sa Galatians 6:10, and I quote, Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belongs to the family of believers. So, bago ko po simulan ng aking kwento, okay lang po bang magkwento muna ako sa dad? Okay. Bago po ang lahat, ito po ang aking kwento. Sila Lolo at Lola ay nagsaselebrate ng kanilang 60th wedding anniversary. Dahil napakatagal na nila, magkasama, tinanong sila ng isang reporter kung ano ang sikat sa mahabang samahan nila. Sabi ni Lola, simple lang po. Noong kinasal kami, nagkasundo kami na kapag may ginawa siyang hindi ko gusto, ay lalabas ako sa bahay ng mga children. Binuksan ni Lola ang kanyang cabinet at laking gulat ng reporter dahil may dalawang pirasong table runner lang doon at isang tumpok ng pera nagkakahalaga mo ng 100,000 pesos. Sabi ng reporter, wow, Lola, dalawang table runner lang. Ibig sabihin, 2 beses lang kayong nag-away sa loob ng 60 years. Napaka-compassionate nyo naman po. Pero saan po galing yung 100,000 pesos?
Napakamot sa ulo si Donald sumagot. Ina, sa dami ng table runners na nagawa na, iyan ang pinagbenta sa sobrang inis na. So yun po, napaka-passionate naman po pala. So mamaya po, ibabalikan po yung kwento na yan, bago po na yung kwento. Kwento kaya mag-start na po ako. Ipinanganak po ako sa San Pedro, Laguna. Ako po ay bunso sa 4 na magkakapatid. At nag-iisa po akong lalaki. Noong nakalalaki na po yung tatay ko, ayun, tumigil na kasi may junior na sila. Okay. Simple lang ang aming buhay at pamumuhay. Ang tatay ko po ay may jeep, pero hindi ko siya marunong mag-drive. Kaya pinapapaprin lang po niya ito, pero kahit hindi po siya marunong mag-drive, nakaisip siya ng ibang paraan para maging maayos ang aming jeepney business. At the age of 40 years old, nag-aral po siya sa Tesla para maging isang mekaniko. Kaya kapag nasisira ang jeep namin, siya na mismo ang nag-aayos na po. And ang nanay ko naman po ay isang factory worker. Ang tatay ko po ay sobrang palakaibigan. Ayan po siya. Ayan. Halos lahat sa barangay namin ay kilala siya. Paka-active niya. Kasama siya sa proyekto ng barangay dahil kaibigan niya yung kapitan namin noon. Maging sa simbahan, active din po siya. Kung pamilyar po kayo sa isang Catholic community, na tuwing anniversary nila ang jeep namin at ilang jeep pa ng kaibigan niya, ay pinapalibre po ang sakay ng tatay ko. Papuntang Luneta. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan ng community. Pinapalibre ko ng tatay ko yung sakay. Inaayag niya po kami. Hinahakot po niya kami, pamilya, at pati mga kapitbahay po namin gustong sumata. Naalala ko rin po noon, nagpapautang po yung tatay ko sa mga jeepney drivers. Ang bayad, barya-barya lang sa araw-araw kung magkano lang po ang kayang ibayad ng mga driver. Okay lang po sa kanya. Basta may listahan po siya notebook, yung dala-dala po niya, doon ko nililista yung bayad. Minsan natanong ko siya. Sabi ko, Tay, bakit nagpapautang kayo hindi na kaya mayaman? Sagot lang niya, gusto ko lang makatulong sa kanila. Doon po sobrang hanga ko sa tatay ko. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging kagaya. Pag-anig ko. Ngayon ko po na-realize nung ginagawa ko po ito, ganoon pala siya compassionate sa pagtulong sa kapwa. Kasi kahit pare lang yung bayad sa kanya, okay lang. Basta may lista lang. Hindi ba kalimutan? Ayun po. Isang araw, naging official ng tatay ko sa samahan sa aming barangay, yung tawagin ko yung guardians. Guardians po kasi siya. May proyekto po sila noon na magtayo ng basketball court. Nung matapos po ang basketball court na project niya, dahil proud siya sa nagawa nila, siya rin ang unang naglaro doon. So, ngunit, sa gitna ng paglalaro, inatake siya ng heat stroke at doon po nagsimula ang kalbaryo namin. Yeah. Elementary po ako noon, pag-uwi namin galing school, nakita namin ang kumpare ni Papa. Kasama ang mga ate ko. Sabi nila, sumama kami dahil pupunta kami sa tatay ko. Nagulat po ako noon at bakit sa hospital ang aming punta. Pagbaba ko, nakita namin si Mama sa ICU, umiiyak. Tanong namin apat, anong nangyari ba? Ang tanging sagot lang niya, ang papalo. Okay. Hindi ko pa lubos na iintindihan ng mga nangyayari noon. Pero ramdam ko ang sakit na ramdam ng nanay ko. So yun po, nako ang papa ko ng 3 buwan. Sa isang sikat na hospital sa San Pedro, Laguna, siya nakampay at umabot po ng $250,000 ang bill namin noon. Pero doon ko po nakita ang milagro ng Diyos.
Hindi po naramdaman ng nanay ko yung bills. Hindi po siya nahirapan magbayad. Dahil sa dami ng tao nag-abot ng tulong, sila yung mga taong natulungan din niya nung malakas pa siya. Kinalaunan ay hindi na rin po kinaya ng tatay ko at sumuko na rin yung kanyang katawan. Ayun. Ayun. Katapos na ito, nanay ko na lang po ang nag-alaga at nagpaaral sa akin. Ito po. Tuloy pa rin po siya sa pagtatrabaho as factory worker. Hinapang ang pag-aaral namin. Sabay-sabay po kasi kaming tatlong nagkolehiyo naman. Yung panganay po namin ay katatapos na sa pag-aaral. Dahil sa sabay-sabay po kami nagkolehiyo, di na po kinaya ng nanay ko ang magbayad ng tuition namin tatlo. So, kinausap po kami at sinabi sa akin na, anak, okay lang ba na mag-start ka muna sa pag-aaral? Patatapusin lang natin yung atin mo kasi graduating na siya. Ang sabi ko lang po noon ay, okay ba? Pero sa likod ng simpleng buhay po namin, hindi ko po namalayan na sumama po pala yung loob ko. So, doon po akong natutong mag-rebelde. Napabarkada po ako sa mga street drug racer po noon. Hindi po yun drugs na drug. Na bisyo po. Kung hindi street race po na ginagalang po namin noon sa Southwoods Binyan, minsan po ay legal, minsan po ay illegal. Madalas po madalas. Ako po ay naging hinete po noon, or kung tawagan po hinete, driver po. Yan po. Driver po ako ng aming grupo. Dumating po sa pagkakataon na nag-champion po kami sa isang category, which is yung 160cc category po, na may premium cash prize po. Pero nung final race po, hindi ko po alam na may malalaking side bets na po pala sa dalawang grupo. Nung nanalo po kami, marami pong nagalit sa akin kasi sabi po nila, nandaya daw po ako. Tinaya ko daw po sila. Ganto ganyan, etc. Umabot ko sa punto na may taong naka-helmet na pupunta sa bahay ko namin. Hinahanap po ako, nakatanggap din po ako ng mga death threat messages sa sobrang galit po nila sa akin. At nabasa ko ito ng nanay ko. Dahil sa takot sa buhay ko, dali-dali po akong pinadala ng nanay ko sa Caloocan para lumayo po muna. Doon po ako tumira sa lola ko sa Caloocan at natutong magtrabaho at magsumikap. Dahil matanda na po yung lola ko at maliit na tindahan lang ang inaasahan namin. Doon ko po naramdaman ang hirap ng buhay ng malayo sa pamilya. Nakalipas po ang ilang taon, naging maayos ang lahat at nakauwi na rin po ako sa San Pedro sa amin. Pagka-uwi ko po, isinama po ako ng nanay ko sa isang gathering. Noong una po, na-culture shock po ako kasi sumisigaw po sila ng bilog. Kung alam mo po siya, ito sinasabi ko. Member po pala siya ng isang network marketing. Ang nanay ko. Pagbalik ko yung at dahil sa galing ng mama, nakabilis niya ako sumali sa networking. Ako po yung una ng recruit. Kung bakit di po ako na-convince dahil sa compassion ng nanay ko sa ginagawa niya. Para din naman po sa amin iyon. Sa isa po sa gathering namin sa isang bahay sa San Pedro, may nakita akong isang babaeng nagpe-present ng negosyo sa harap. Nakuha niya agad ang atensyon ko, hindi lang dahil sa galing niya magsalita, kundi dahil sa mahaba ng buhok at brown na mga mata. Peke naman na. Doon ko po nakilala si Elisel at niligawan ko po siya. Sinigot nilaban po ako. At ngayon po ay asawa ko na. Si Elisel po ang ginamit ng Diyos upang mabago ako. Tinuruan niya ako kung paano magsimba, kung paano magdasal. Siya po ang
Siya po ang nagpanumbalik ng pananampalataya ko. Pananampalatayang nawala nung pumanaw ang tatay ko. Nung mag-aapat na taon na ang aming relasyon, nag-decide kami ni Elisel na magsama dahil uuwi na po yung parents niya sa Bicol at ipinagkatiwala po sa amin ng tatay at nanay niya, yung mga kapatid niya, sila Eros at saka yung mga kapatid ko niya. So parang kami po yung nagsilbihin parents po dun sa bahay nila. And dumating po ang pandemya. Ang negosyo ko noon ay internet connection para sa mga kapitbahay at piso wifi sa iba't ibang lugar. Yun po ang bumuhay sa amin noong kasagsagan ng lockdown. Dahil may ng kalsada, hindi ko po magawang makadalaw sa aking ina sa San Pedro Laguna. Dito po kami sinubok dalawa. Ayan, sinubok. Isang gabi, tumawag ang kapatid ko at sinugod daw po si mama sa ospital at dahil nagdi-deliver daw po ito. Kung ano-ano daw po ang nakikita at sabi niya, nakita raw niya si papa at inaaya na po siya sa mama. Doong isugod si mama sa ospital noong panahon na yun, wala pong tumatanggap dahil pumupo ng COVID patient ang lahat ng pasilidad. So, gumawa po kami ng paraan ni Elisel. Nakapaghanap po kami ng sasakyan na pwedeng rentahan para makadaan po kami sa expressway at makapunta sa aking ina. Agad namin siyang isinakay at itinakbo namin sa maraming ospital sa Cavite, sa Alabang at sa Calamba. Hanggang sa wakas po ay nakapasok kami sa Perpetual Union. Doon po siya na-admit. Siyempre, dahil perpetual din dyan po, alam namin na malaki ang magiging gastusin doon. Pero dahil buhay na ang nakataya, gagawin po namin talaga ang lahat ang aming mga kaya. Doon po natuklasan na ang mama ko po ay mayroong stage 4, chronic kidney disease. Kailangan niyang mag-dialysis habang buhay 2 beses sa isang linggo. Nag-decide kami ni Elisel na sa San Pedro na manirahan para maalagaan at may hatid sundo si mama sa kanyang dialysis. Sa sobrang swerte ko sa asawa ko dahil kahit problema ko na ito at mag-on pa lang kami noon, hindi niya ako iniwan because nanatili siya sa tabi ko sa gitna ng kahirapan. Madalas siya pa ang sumasama kay mama sa loob ng dialysis room dahil isa lang po ang pwedeng pumasok. Sa bawat session ni mama noon ay nagkakahalaga ng 8,000. Dahil 2 beses sa isang linggo, kailangan po namin ng 16,000 weekly. Doon po nagsimula na nagkautang-utang po. Nang medyo nagbukas na po yung ulit ng ekonomiya, gumawa po kami ng paraan para mabawasan ang gastusin. Nagtayo po kami na, eto po yung nanay ka. Nagtayo po kami ng milk tea and burger business sa Binyan. Naging matagumpay naman. Ang pangalan po ng business namin is MLT. Parang yung laro sa ML, sa cell. Pero hindi ko Mobile Legends sa pangalan ko ng business talaga. Hinamit lang po namin para medyo catchy. Pero ang pangalan po talaga ng business, yung ML po stands for My Life is Tea. Bakit po My Life is Tea? Dahil yung milk shop na iyon ang nagdudugtong sa buhay ng nanay ko, lahat po ng kinikita ng milk shop na yan ay ginagamit po namin sa gastusin weekly para makasurvive po dun sa weekly dialysis niya. Kaya My Life is Tea po siya. Ayan. And itong February 14 po, kaka-celebrate lang po ng Valentine's Day. And when February 14 then may Christmas Day.
Ayan po, kaka-celebrate lang namin ng Valentine's Day. Makapagbigay pa po sa kanya ng bouquet ko. Sabi ko, Ma, bukas pupunta ako ng Manila Kidney Center. Si Edison muna ang sasama sa iyo sa operation. Dahil inilipat po kasi yung kanyang catheter sa leeg. Papunta po sa hita at ayun. So, kinabukasan po, umalis ako ng maaga at nagmotor po ako papunta Maynila. Nagtanong-tanong po ako doon kung paano mag-grant ng kidney transplant. May natanungan naman po ako at nagsabi posible po. So, nagtanong po lang po. Itinuro niya sa akin yung mga steps kung paano kami makakakuha ng libreng kidney transplant. Nagkaroon ako ng malaking pag-asa noong time na yun. Tumawag ako sa kapatid ko para ibalita ang magandang kaganapan. Pero sumagot siya. Pero ang sagot niya sa akin habang umiiyak na, Lord, mag-ingat ka sa pagmamaleho mo. Umuwi ka na, kailangan ka ni Mama sa hospital. Bilisan mo. So, sa gitna ng ingay at daming tao sa kidney center, bigla akong naramdaman ang paghinto ng mundo. Sa loob ng 5 minuto, nakatayo na ako sa gitna ng maraming tao. Nakatulala at nakahawa sa dibdib ko. Nang matauhan ako, nagmadali akong nagmotor pabalik ng ospital. Pagdating ko noon, nakita ko ang kapatid ko na nakaupo sa hagdan at umiiyak. Hindi ko na siya nilapitan at tumiretso na po ako sa loob. Doon nila sinabi na wala na si Mama. Naka-black na siya nung maabutan ko. Ipinabukas ko ito dahil gusto ko siyang masilayan, mayakap hanggang sa huling pagkakataon. Mula po nung mawala yung nanay ko, nawala na rin po yung nagbabait sa amin magkakapatid. Ang mga kapatid ko po ay nasa San Pedro Laguna, pero minsan na lang din po kami magkita-kita. Para lahat po kami ay biglang nawala sa tamang landas na lagi ko pong ibinakanalangin na sana maibalik yung dati. Lahat po kami ay parang naligaw dahil yung panganay po namin ay nakapagpakasawa ng ibang relihiyon. So, na malayo po yung paniniwala sa atin na kapag sinasama po siya namin, inaaya po namin siya sa simbahan na hindi siya pinapayagan ng asawa niya para magsimba. Ang pangalawa naman po namin ay lubusan din po nawala, naligaw ng landas. Meron siyang asawa at anak, pero mas pinili niyang makisama sa iba. Yung doktor. Na halos pabayaan po niya yung mga anak niya. Ilang beses na rin po namin siya sinabihan na mali yung ginagawa niya. Pero parang wala na po kami magawa. Ang tanging kaya ko lang po gawin ay ipagdasal na sana Lord maging maayos ang lahat. Na malumbalik ang pagmamahal nila mag-asawa at sa kanilang mga anak. Yung pangatlo naman po namin, mula nang mag-abroad yung asawa, ayun po, nag-iwalay din po sila. Ayun. Dahil ito po, nawala daw po yung pagmamahal sa isa't isa. Kami naman po na Elisel, may kinakaharap na problema na halos hindi namin alam kung paano makakalabas. Diyos na lang po ang aming kinakapitan at pag-asa. To be honest po, ang gulo na nangyari. Hindi ko po maunawaan kung bakit nangyayari sa atin ang ganitong mga bagay. Minsan parang gusto ko siyang tanungin na, Lord, nakikita mo ba ako? O Diyos ko, bakit mo hinahayaan mangyari ang mga bagay na ito? Pero sabi niya ako sa Proverbs 3 verse 5-6, and I quote, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Dinala and then yun po, dinala po ako, dinala po kami ng Diyos sa Together for Christ. Ako po ay graduate ng CLP 5. Una natin ko po nung
unang klase na po agad ng CLP dahil ayaw ko po talaga nung una sumama. Kasi galit po ako sa mundo na mga ngayon. Napakatigas po ng puso ko. Pero di po ako sinukuha ng asawa ko upang mabitbit dito. And as the CLP 5 continues, unti-unti na pala nang binabago ang pananaw at puso ko. Nung CLP talk number 4 about the Christian family, napaiyak po ako noon dahil naalala ko yung mga panahong buhay pa ang tatay ko at biglang kiron sa dibdib ko na gusto ko rin magkaroon ng pamilya, may takot at pagmamahal sa Diyos. Na-realize ko po na kailangan ko simulan sa sarili ko, dapat akong sumunod sa kagustuhan niya. And after the talk, nung motor po kami pa uwi, sabi ko kay Elsie, pakasal na tayo. Sabi niya, sigurado ka ba? Nagduda ka ba? Nagduda ka ba? Nagduda ka? Sabi ko, oo, sa simbahan tayo. Siyempre, unang tanong, may pera ba tayo? Sobrang puspos po kasi ako ng Holy Spirit nang galing po ako. Sabi ko noon, kahit pang-inasal lang, tapos tayo lang, tapos isang milong lang para lang po sa people man. Sabi niya, sure ka? Sabi ko, oo. Kung kagustuhan ito ng Diyos, ipagkakaloob na sa atin ito. First time ko namin ginawa yung ipakubaya sa kanya yung lahat. Kasi dati lagi po kami nauuna. Noon po ay nagsubmit po kami kay Lord. Sabi po namin, Lord, ikaw lang bahala. Nakapagplano na po kami ng simpleng kasal doon and nag-art to art na po siya ng white dress na. Yung plate lang po talaga. Shein favorite na. Ako po ay, white polo lang po. Tapos kakain lang sa mga inasal, ayun lang po sana ang plano. Pero may ibang plano pala ang Diyos para sa kasal natin. Graduation po noon ng CLP5, nang may nag-pledge po at nagsabis, kami na ang bahala sa reception venue. Nagulat po kami. Nagduda pa po kami noon. Kasi hindi po kami makapaniwala. Sabi namin, baka discounted lang tayo sa venue. Sabi, sige, ask na lang natin. Nagpunta po kami sa office nila ng time na yun. Tanong po agad namin, magkano po ba yung babayaran namin para sa venue? Sa isip po namin pag mahal, tagihan na lang natin. At magpasalamat tayo. Pero sabi po ng mag-asawa, babayaran? May sinabi ba kami babayaran kayo? Sabi niyo, wala. Kami lang bahala. Halos naiyak po kami noon at di makapaniwala dahil Kasi di mo namin nakakalain na gano'n po yung blessings na mararanasan po namin. Kapag nag-surrender ka kay Lord, ito po pala yung plano na. Kasi hindi pa po pala dun sa plano ipinaplano namin. So, and salamat din po sa aming organizer, receptionist all around po, for helping and guiding us to our spiritual steps. And to our spiritual father po, Father Reg Memory, for our wedding mass. And sobrang grateful po kami dahil meron kami kayo sa buhay po namin. And to all our spiritual parent po, ang sabi niyo po sa amin, na kung may kailangan, magsabi lang kayo. And all the TFC members, salamat po sa suporta at pagmamahal po sa amin. Doon ko po, naunawaan ang sagot sa tanong ko. Kung nakikita mo ba ako, Lord? Mahal mo ba ako? Pinaramdam niya sa amin sa pamamagitan po ng TFC at ng mga tao. Ito, na mahal niya ako.
Hindi po kami nag-ask na kahit ano, pero ang Diyos ang kusang nagbigay ng mga pangangailangan para sa kasal na hindi namin lubos mag-isip na magiging napakaganda ng kasal. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Sabi nga po sa Matthew 6:33, "And I know, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." And hindi po nagtigil ng Diyos para sa mga plano niya po sa amin. And now po, kagagraduate ko lang po sa isang skill assessment academy. And napabilang po ako as top student of our batch. Thank you po sa aking future partner and his wife po. Naway mag-success po ang business namin. Thank you po. So, nasaan po ang Diyos sa buhay ko? Nandun siya nung nasa hospital ang tatay ko. Dahil ginamit niya yung mga taong natulungan din niya nung malakas pa siya para makabayad ng hospital bills ng nanay ko. And nandun siya nung magkasakit ang nanay ko at ginabayan niya kami ni Elisel upang magtayo ng maliit na negosyo para sa mga gastusin at tumuto ng nanay ko. Nandun siya sa mga pagsubok na pinagdaanan namin magkakapatid dahil dinala po niya ako sa PFC para maging matatag ang pananampalataya at maging instrumento para maibalik sa kanila. Nandito siya ngayon sa pagsubok na sa aming mag-asawa dahil kahit kailan hindi niya ako pinabayaan. Opo, merong bagyo sa buhay, pero nandyan palagi ang Diyos hanggang maging silbing sigaw. So, mga brothers and sisters, tulad po ng kwento ng mag-asawang lolo at lola, ganun po talaga ang buhay sa loob ng bahay o komunidad. Hindi man po mawawala ang tampuhan o inis, pero ang compassion sa home ay hindi ibig sabihin ay wala pong problema. Ang ibig sabihin nito ay kahit puno ang cabinet ng table runner ng inis, pinipilit pa rin natin manatili, pagpatawad at mahalin ng isa't isa dahil ganun din ang ginawa sa atin ng Panginoon. Paulit-ulit na tayong pinatawad at binigyan ng bagong simula. Ayun po. Thank you po.